Ipopost ko yung wheels and tires natin for sale. So sa mga nakapanood nung video ko sa Facebook, hindi pa ako nag-upload sa YouTube, so ngayon pa lang. So ngayon nyo pa lang malalaman na siguro yung mga hindi taga subaybay sa akin, hindi nyo alam, pero yung mga nakapanood na nung nakaraang video ko, yun, bali nabasag nga yung isang rim natin na Rota. Tapos yun, message ko yung Rota Australia kung pwede akong bumili ng isa, pero sabi nila hindi daw pwede kasi minimum na dalawa. So, naghintay ako ng mga isang buwan, kinukulit ko, mini-message ko, nire-reply ako talaga yung bawat reply nila. Mas isang reply nila, marami akong nire-reply kasi kung mga ganito ganyan. Sabi nila, bumili daw ng dalawa kasi minimum nga dalawa, tapos yung isa, spare ko na lang daw. Sabi ko, yung spare di kakasya dito sa likod ng Jazz natin kasi maliit yung likod. Iba yung donut lang yung kasya doon sa trunk. Pakita ko sa inyo yung space. Ito, lang sa ilalim kailangan pa natin tanggalin yung box natin para makapakita ko sa inyo. Pero yung ilalim nito, yan, may styro kasi dyan, lagayan ng tools. Pag tinanggal mo yung lagayan ng tools, kakasya yung full size na spare. Nga lang, hindi mo na makakargahan na mabigat kung wala yung ano na yan, tawag nito, wala yung styro. Hindi mo na makakarga na mabigat yung ibabaw kasi plywood lang naman, nipis yan, baka mabali. Ito, plywood lang to yung takip na to, plywood. Support lang yan, ito yung styro, nakalapat siya dun sa styro kaya matibay yung gitna. Ngayon pag tinanggal mo yung gitna, yung ilalim, yung styro, malambot na to kasi wala na siyang pinatungan. Kasi yung styro naman na yun, nakapatong yun doon sa donut na manipis. Kaya parang sandwich yung nangyari. Kaya matibay ibabaw. Ngayon pag tinanggal natin yung styro, kakasya yung full size. Pero lulundo na to. Kasi wala na siyang pinagpatungan na nakapatong din doon sa donut tire. Kaya hindi natin mailagay yung ano dyan, yung full size na spare na sinasabi ng Rota na bumili ako ng dalawa para spare yung isa. Sabi ko, nga, donut lang yung kakasya sa likod. So mga isang buwan ako naghintay, naka-message sa kanila, naka-reply, hanggang sa yun, makapayag ko sila na bumili ako ng isa. Yung pinadala nung nakarang araw yung isa, tapos na-mount na rin natin. Ngayon, ito, pictorial na lang siguro, tapos mamaya ipopost ko na lang sa Facebook o sa mga page o sa buy and sell dito sa South Australia. Ayan na yung bago guys na rim na pinadala nila sa atin. Nakabit na rin natin yung rubber. So, ito lang yung rubber nya. Yung, parang matakapal pa rin yan. 8% pa yung ano nyan, threads. Ay, nakita nyo pa naman yung guhit. Hindi pa nabubura. Mababaw lang yan. Pag naubos yan, ibig sabihin talagang nakain na yung rubber. Pero yan, lutang pa rin. Ito yung luma. Ayan i-compare nyo yung kulay sa luma tsaka yung bago. Ayan side by side, wala naman pinagkaiba kasi maingat naman ako sa gamit. Ayan, malalaman nyo na gamit na kasi yan, yung mga bolt marks, ito wala. Ayan, bago yan. Tapos sa likod, ayan, malinis pa. Ito yung luma, ayan, may marks na siya ng dun sa may hub. So ito siya guys, pakita ko na lang sa inyo yung magkabilang side. Walang ano yan, walang tama lahat yan kasi maingat nga ako sa gamit. Walang ano to, walang sabit sa gilid ng kalsada, mga gutter marks, kasi maingat ako. Hindi ko basta-basta binabangga lang sa gilid-gilid pag pumarada. And kung tutusin nga, medyo nag-spend ako ng time din pag pumaparada kasi ayoko nga yung dumidikit yung gulong natin sa gilid, kasi okay lang kung mababaw, kung mataas abutin yung rim natin, magagasgas. Yan, walang tama yan, fresh as new. Ayan, likod wala rin tama yan. Ilalabas natin mamaya dun sa malapit sa gate. Ito yung bago. Yan, malinis yan. Kabit na rin natin. Nung pagkapadala nila sa akin, na receive natin yung rim,
kinabukasan pinakabit ko na rin kaagad yung rubber. Ito yung isang pangatlong gamit na malinis. Meron mga konting ito sa ano to doon sa may pagkabit nila ng gulong. So nakita ko na lang yung pagkakuha ko, sabi ko may siguro sa ipitan nila. Ayan, konti lang, yun doon yan sa may dyan sa may Nissan dealership. Pagkabit nila siguro ng gulong yan, kasi wala naman yan nung bago pagkakuha ko. Ayan guys, yung likod, yung inner barrel nya walang tama. So yung rims pala natin 16/7, offset 40. Then yung rubber Toyota Air Process C100 and 205 50 R16. Tapos yung thread niya ayan, makapal pa. Ayan, 80% pa yan, 80-85 mga ganun. Binibenta ko to ng 1,000 na lang lahat na. Ayan, as is 1,000 yan. Pick up dito sa border town para matignan nyo bago nyo bayaran, para walang sisihan. Mas maganda pick up. Tapos magdala na rin kayo ng cash. Mas gusto ko cash kasi bank transfer, bagwang transfer, ano pa yan, 24 hours pa. So since kukunin nyo na rin naman yung item, di na ako maghintay ng 24 hours para ma-complete yung transfer. So kung kukunin nyo na yung item kagad, so cash na lang para abutan sa liwaan. So yan siya, pictorial muna tayo, then yun na, popost ko na to sa YouTube, sa yung picture popost ko sa Facebook. So mga magtatanong pa dyan, baka hindi ko masabi lahat, may nakalimutan ako, magtanong na lang kayo, then sasagutin ko sa comments, o mag-message na kayo sa akin sa Facebook ko, then doon na tayo mag-uusap. Yeah, ano pa ba, susukatin natin yung hindi ko sure kung gano'n ang height nito overall kuha tayo ng metro para siguradong, baka may magtatanong kung gano'ng kataas, kasi nakarami nagtanong kung gano'n daw kataas yung size 15. So sukatin natin yung sa size 15 pala para sigurado tayo, kasi may nagtanong nung nakaraan pero kalimutan ko na. 22, 23 yung stand over nya. 22 nga guys, ayun, 22 yung stand over sa size 15. Ayaw mag-focus pero yan, 22 siya, size 15 yan. So sukatin natin yung size 16 kung ilan yung stand over nya. Ayan, 24, sa 2 feet, wala nga ganun yan. 24 yung stand over ng size 16. Tara, pictorial muna tayo sa labas, dadalhin muna natin yan dito. Picture natin itong isa, kaya naman yata one hand. So yan sa guys, apat na yan, ibenta ko ng 1,000 Australian dollars. So magkano nga babili ko nito? Sa pagkakaalala ko,
yung rim is each is 200 something. Basta itong apat na to, ano yan, kayo na mag-divide. Bali yung apat na yan is nasa 1,150 rims lang yun. Hindi kasama yung ito, separate yan, separate ko binili yan. Tapos ito separate ko rin binili, yung flat. Kasi ang kasama nito na original, may kasama siya sa rims yung naka race cap, yung medyo mataas dito. Yan, ito kasi flat. Pero yung race cap na ito, separate ko binili yan. Nakalimutan ko na ang price kung magkano, 30 yata yan. Tapos yung race cap na kasama niya nito, isasama ko na rin pagbenta kasi hindi ko naman gagamitin yun. So yan, sa rims lang 1,150, shipping not included, bulb cap not included sa presyo, as in rims lang yun. And then yung rubber nasa, yung isa nasa 225 sa ganitong size, 205 50R16, 225 each. So kayo na mag total, bahala na kayo doon kung magkano yun. Basta as is binibenta ko yan ng 1,000, wala na tayong usapan, wala na tawaran. 1,000 bigayan kabilaan, yan na. So ulitin ko ulit yung specs ng rims. 16x7 offset 40. Ayan o, focus tayo, sana mag-focus siya. Ayan, 16x7 plus 40. Tapos yung rubber natin ito, ayan, 205 50R16 Toyo Proxes. Bali yung rims na to, ginawa siya last year January 2023. Then nabili ko siya ng September 2023 rin, so same year. So yung manufacturing ng rims niyan bago pa, last year lang. So tapos isang taon ko lang din nagamit kasi magsi-September pa lang ngayon. So September ko rin siya binili, so mag-isang taon pa lang na ginamit ko. So almost yeah, bago-bago pa. And then yung longest travel na narating nito from border town, naalala ko, bukod sa Adelaide, taga border town ako. So yung travel nito pinakamalayo dito na side sa may lagpas ng Adelaide, sa Cape Jarvis. Yun ang pinakamalayo bago tumawid ng Kangaroo Island. And dito naman sa may Victoria, ang pinakamalayong naratingnan is yung Treetop Park ng Victoria, tsaka Treetop, tapos pauwi dito sa may ano naman, dumaan kami ng 12 Apostle. So yun lang yung trip niyan. Tapos dito na lang, Mount Gambier, Kingston, Robe. Ito dito na lang ang ano niya, Moray. Yun lang ang travel nito. So di ko alam kung gano'ng kalayo yun, basta yun na yun. Dito lang sa South Australia, Victoria border. Sino interesado dyan, punta lang kayo dito para makita nyo. Ayan yung thread nya, para walang sisihan. Almost fresh pa yan. Yun, tapos na tayo mag pictorial. So ito naman gagawin natin ngayon. Binuksan ko lang yung mga pinto. Inaarawan ko muna para matanggal yung mga amoy-amoy sa loob na kulob. Kasi lagi nag-uulan, malamig. So may amoy siya. Yan, binuksan ko lang para maarawan. Para mawala yung mga amoy-amoy sa loob na kulob. Yung parang lamig basa. Diyan lang muna yan. Nilipit muna natin yung mga kinalat natin dito. Then ayan, babacuumin natin yung flooring kasi may mga buhok-buhok tsaka bato maliliit. So yun lang guys.
you like this video, please like, subscribe, and see you next time. Bye!